Mga kapuso, kunwari naghahanap ng pag-ibig ang isang Amerikano sa Batangas. Yung pala, namumuntirya lang ng bibiktimahin sa kanyang umanong sex den. Ang suspect, arestado habang 7 ginamit niya sa malalaswang show online ang nasagip. Nakatutok si June Veneracion. Right, call my lawyer in order to understand. My phone is right there. Sa isa sa kanya umanong mga cybersex den sa Nasugbu, Batangas, inaresto ang 27 anyos na Amerikano. This is a process. We will inform first your rights, okay? Okay. Wow. Nakaposa siya habang binabasahan ng Miranda rights. But before you call your lawyer, you should understand. But I this don't right. understand. I don't understand. You don't understand that you have the right to remain silent. Because you are not listening. Inoperate siya ng anti-cybercrime group ng PNP dahil sa reklamong paggamit ng mga Pinay sa malalaswang show na naka-livestream matapos magsumbong ang isang nakatakas na biktima. 7 biktimang edad 18 hanggang 22 ang na-rescue sa 2 magkahiwalay na cybersex den ng suspect. Hindi po tayo pumapayag na lapastanganin na lang ang ating mga kababaihan. Hindi po natin papayagan yan. Mananagot sila sa atin. Modus aniya ng suspect na maghanap ng biktima sa mga dating app at magkukunwaring naghahanap ng true love. Papaibigin niya, actually sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. So kahit wala ng screening na ahensya man lang. Nakakasilaw daw ang alok na pera ng American national na suspect sa kanyang mga target na biktima. 50,000 hanggang 100,000 pesos kada buwan. Pero ang alok ng malaking halaga, kasing peki raw ng kanyang panliligaw. Kapag nagoyo na ang biktima, dadalhin na umano ito ng suspect sa kanyang mga sex den sa Nasugbu, Batangas at doon pagkakakitaan. Token na may katumbas na halagang $1 ang bayad ng mga nanonood sa kanila. Hindi pwedeng tumigil sa pag-livestream ang biktima hanggat hindi naaabot ang itinakdang quota. Kailangan nila kumita ng at least 2,000 tokens. So sa halagang 7,000 so per live streaming show nila. Kabilang sa mga kinakaharap na reklamo ng suspect ang paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Binisita siya kanina ng mga tauhan ng US Embassy. Humilig ng interview sa suspect ang media pero hindi pinagbigyan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.